tayo ay mananagumpay. We are an overcomer. Sabihin mo sa sarili mo, tagumpay ako. You have to convince yourself, tagumpay ako. I am a victor. Amen. We are never the victim. Amen. So tatanggalin natin yung kaisipan na tayo ay biktima, na tayo ay kawawa, na tayo ay nasa pinaka-lowest state of our being. No. God died for you. Amen. And He loved you. Amen. That's why you are now seated with Him in the heavenly places. Amen. Na tayo ay sinasama ng Panginoon sa Kanyang katagumpayan. Praise God. Ikaw ay tagumpay na. Sabi mo sa sarili mo, tagumpay na ako. And even if at the back of your mind sinasabi, hindi nga. Ang daay mong problema. Hindi ka nga makasolusolusyon. Meron ka pa nga ganito may sabit ka pa nga You know, the devil will try to do that. Pero talo na siya. Tagumpay ka na, talo na siya. Amen. You have to convince yourself, Lord, itong Sunday na ito, tagumpay ako and the rest of my life, I am a victor. Amen. Sayang naman ang ginawa ng ating Panginoon at the cross kung tayo ay mabubuhay nang tayo ay pinagtatagumpayan ng kaaway. No, it's the other way around. Ang demonyo, nasa ng demonyo? Nasa ilalim ng ating mga paa. Tapakan nyo nga siya. Yan if you'll only hear, kung maririnig nyo lang ang dagundong, wow, those are the sound of victorious footsteps. Amen. Mga chariots ng Panginoon yan na talagang dispatched in the heavens to do warfare in our behalf. At napakaganda sa taon na ito that we are dealing with the light. Amen. God is light, we are light. Amen. Ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ang ating Ama, siya ang ilaw, tayo din ilaw. Amen. And this year, God wants us to outshine. No, lahat ng mga hindi magagandang bahagi ng ating buhay, we will shine forth. Amen. Lalo tayong magliwanag. Lalo nang maramdaman ng maraming tao na tayo ang liwanag. But actually, we cannot talk about the importance of light without may dilim. Tama po ba? Kasi kunwari, under the heat of the sun, napakaliwanag na nun Even if you light a lamp there, or gumawa ka ng napakatinding liwanag, hindi mo na makikita halos kasi maliwanag na Kailan mo ramdam na ramdam ang liwanag ng Panginoon? Pag may dilim. Amen po ba? And it's logical, no? Kahit na yung ating physiological nature, may instinct yan na pagka nag-blackout o kaya man nagdilim, ang unang-unang instinct na ating gagawin ay hahanap ka ng liwanag. Tama po ba? Di ba, for example, nag-brownout sa bahay nyo. Meron ba nag-brownout na nakaupo lang? Ay, brown out. Anong unang-unang instinct? Di ba hahanap ka ng liwanag? Kahit kumapa ka, kahit gumagapang ka, instinctively, yung natural instinct mo, hanap ka ng liwanag And did you know that even yung mata natin, yung ating physiological make-up, yung mata natin, yung retina, napakaganda pala ng function yan. Kasi yan yung light sensor natin. Pag pala madilim yung retina natin, bumubuka ng mas malaki. Okay? Yung retina natin, yung nasa bilog ng mata natin. Yan. Pag brown out o madilim, bumubuka yan ng mas malaki kasi humahanap siya ng liwanag. Diba? So gayon din tayo, yung pala yung natural inner make-up, pagkakagawa ng Panginoon, that we are always gearing towards the light. Yun pala tayo Amen. Walang tao na nananatiling nasa dilim lang. Hindi. Humahanap tayo ng liwanag. And for this reason, God wants us to be the light itself. Na tayo ay ma-imbibe natin ang ating pagiging liwanag. Praise God. There are 3 scriptures that I found na meron tayong makukuha ng mga biblical truth about yung topic natin ngayong umagang ito. The first thing is Genesis chapter 1, verse 2. Sa New King James Version, it says, "The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters."
Amen. In the beginning, meron na palang dilim. The second scripture is Isaiah 60 verse 2. Na-deliver na namin itong mga scripture na to for so many preaching. Again, sabi doon, for behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will rise over you, and His glory will be seen upon you. The third scripture, Ephesians chapter 6 verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. May tatlong biblical truth na nakita natin or makikita natin sa mga scripture na aking nabanggit. Number 1, darkness is upon the earth even in the beginning. Yung kadiliman, nandito na yan, nag-i-exist na yan. Doon pa man sa umpisa, may kadiliman na. So we cannot dispel the truth or the fact na meron talagang dilim na nag-ooperate sa ating mundo. Kahit marami ng pailaw ngayon at may Meralco na ang liwanag ng buhay. May Meralco na. Pero the Bible says that even in the beginning, darkness is upon the earth. Ang kadiliman ay bumabalot sa mundo. And the second scripture in Isaiah 60 verse 2, ano nga at matututunan natin doon? The people is even covered by darkness. Ang mga tao, those who have not been with God, yung wala sa Panginoon, covered with darkness, nababalutan ng kadiliman. That is truth. And the third thing is that darkness is ruled by. May namumuno po dyan. Ruled by the devil himself. The enemy lure and lurk in darkness. Doon siya nanghihikayat patungo sa dilim at doon siya nag-aabang kung kailan ka makakalingat. In the darkness, he lay waiting. Baka may malingat sa 10:30 family, makawit niya papuntang darkness. Merong tulog pag preaching. Kinakawit na papuntang darkness. Darkness. Bakit natin ito kailangan talakayin? So that we will appreciate all the more what light is. Upang lalo natin pahalagahan, lalo nating ma-realize ang kahalagahan ng liwanag at kung bakit dapat ang bawat isa sa atin, ikaw at ako, ay dapat magliwanag lalo na sa taong 2017. We have been declaring that 2017 is the year of breakthrough, the year of open heavens. Ngayon, yung sa Miracle Catch, yung sa G12, sabi ni Pastora Vicky, ibinaba sa kanila na ang declaration for the year is the year of great harvest. Amen. Harvest in terms of people coming to God and coming back to God. Yung mga tao na wala sa Panginoon, makakahanap sila ng liwanag. At yung mga dating sa liwanag na napunta na sa dilim, makakauwi. May kumukwanta doon. Makakauwi at makakabalik sa liwanag. Sa papaano mangyayari ito? Sa papaano kaya? Gusto niyo bang malaman kung paano? Tanungin niyo ako, paano? Lakasan niyo, saan tanungin niyo ako, paano? Sa pamamagitan mo. Amen. Hige, palakpakan natin ang Panginoon. Sa pamamagitan mo. Praise God. We know the truth that the earth is what? Full of darkness. The people covered by darkness. Darkness is ruled by the devil. Ikaw na lang ang tsansa. Ikaw na lang. Sabi mo sa katabi mo, ako na lang pala. Hindi natin ito pwede i-assign sa kalabaw, sa ibon, sa puno, sa hangin. No, tayo ang gagawin at gagamitin ng ating Panginoon. And praise God! Dahil pinipili ka ng Panginoon na magliwanag para sa Kanya sa 2017. What
a privilege. Amen. Ilang bilyong tao ang meron sa mundong ito. Di ba sa truth number 2, the people are what? Covered by darkness. Ilang bilyon ang tao sa buong mundo? Billions. Pero isa ka sa pinipili ng Panginoon para magliwanag sa napakadilim na daigdig na ito. Amen. And God has deposited that light in you. Gamitin natin. Amen. Magliwanag na tayo. This is our chance. This is our time. This is our season. Amen. Huwag na tayong sumama sa dilim. Magpakaliwanag na tayo. Previously, we already speak to you about this scripture, 1 John chapter 1, verses 5 to 10. And let's review sa verse 5. This is the message which we have heard from Him and declare to you that God is light, and in Him is no darkness at all. Ang ating Diyos, siya ay liwanag, at sa Kanya at sa piling niya, walang kadiliman. Sino dito ang para kay Lord? Taas ang kamay. Dalawa lang ang choice natin sa mundong ito. Kung kay Lord ka, kay Lord ka. Kung hindi ka kay Lord, kanino ka? Alam nyo na yan. Sabi mo sa katabi mo, alam mo na yan. Ha? Alam mo na yan. Dalawa lang. So sabi natin kung tayo ay sa Diyos at para sa Panginoon, sabi doon, God is light and in Him, there is no darkness. So kung tayo ay nagsasabi na tayo ay sa Diyos, tayo ay maka-Diyos, para tayo sa Panginoon, tayo lamang ay naglilingkod kay Lord, walang kadiliman. Amen. At aayawan natin ang dilim. Kasi kay Lord ka. Si Lord, ang ating Ama sa langit, ay liwanag mismo. So tayo'y mga anak ng liwanag. Sabi mo sa katabi mo, wow, nakikita ko ang kaliwanagan ni Lord sa'yo. Wow. Nagliliwanag tayo. Sabi sa verse 6, if we say that we have fellowship with Him, kung sinasabi mo na kay Lord ka nga, and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Kung sinasabi mo na ikaw ay sa Diyos at ikaw ay maka-Diyos, hindi ka na dapat lumalakad sa dilim. Dahil kung ito'y ginagawa mo, nagsisinungaling ka. Tumahimik na. Sa verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. So verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So verse 10, if we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. Kung tayo daw makikita natin as we are being exposed in the light of God, nakikita natin kung meron ding kadiliman sa buhay natin. Tama po ba yun? Nakikita na, alam naman natin yun, hindi po ba? Sino po sa inyo dito ang nakakaalam ng tama at mali? Alam nyo naman ang tama at mali. Tama po ba? Amen. Kasi meron naman tayong wastong mga pag-iisip. Alam natin kung anong tama, alam natin ang mali. Praise God. Amen. So kung tayo daw ay nasa liwanag, alam natin ang dapat nating gawin ay yung tama at hindi ang mali. At pag sinabi natin na tayo ay, Lord, meron akong nakitang kadiliman sa buhay ko. Anong sabi ng scripture? Ay tayo daw ay manumbalik sa Panginoon. Amen. Because God is faithful and just to forgive us of our sins, of our unrighteousness. Ang Panginoon ay Diyos na tapat, hindi ka niya itatakwil. Kung may kasalanan ka, lapit ka uli kay Lord. And God will just embrace you back. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Tama po ba? Meron na ho bang hindi nagkakasala dito? Meron ba? Sino dito ang hindi na nagkakasala? Yung 77 ang halo sa ulo. Meron? Meron? So, lahat po ba tayo, I can safely assume na medyo nagkakasala pa tayo. Tama po ba? Sino po nagkakasala dito? Taas ang kamay. Ako din, nagtaas pa. Kasi hindi ko pa masabi na I'm perfect. Amen.
At sabi ng Biblia, kung makikita natin na tayo ay nagkakasala, God is faithful and just to forgive us of our sin. Balik lang tayo sa Panginoon. Amen po ba? Hingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ngayon, kung tayo nakaupo dyan at sinasabi naman natin sa ating sarili, ako nagkasala? Excuse me, Pastor Oweng, I'm perfect. Hindi ako nagkakasala, ikaw lang. At saka itong mga taga 10:30 lang, ba't ako? Wala akong kasalanan. May nagre-react sa audience, ano ka? Sa totoo lang, anong sabi ng scripture pag ganun daw yung attitude natin? Sinungaling ka. At sinasabi mo ang Panginoon ay sinungaling din. Praise God. So ngayong umagang ito, we come humbly before the Lord in the light of His presence, in the light of God. Lord, kaming mga nasa 10:30, patawarin niyo po kami. Tama po ba? Nag-a-agree po ba kayo sa prayer na to? Lord, patawarin mo kami. Amen. We are sinners. Hindi po perpekto ang aming mga ginagawa. Meron pa po kaming mga kabaluktutan sa buhay. Meron pa po kaming mga bagay na hindi mapagtagumpayan. But praise be the Lord. Amen. Ang ating Panginoon ay tayo'y tinatawag sa Kanyang kaliwanagan. Amen. So kung meron tayong makikita ngayon, praise God, let's go back to God, repent. He is faithful and just to forgive us our sin. So God is light, and in Him no darkness. Ang Diyos ay ilaw, at sa Kanya walang kadiliman. At tayo naman bilang mga anak ng Diyos, kung ang ating Ama sa Langit ay ilaw, abay di tayo din ilaw. Amen, na magliliwanag sa ating Panginoon. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 15, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as light in the world. Amen. So tayo daw ay nasa gitna ng isang henerasyon o ng isang mundo na hindi perpekto, mundo ng kasamaan, mundo ng mga hindi magagandang bagay, pero tayo ay tinatawag bilang anak ng liwanag, tayo ay magliliwanag na mga anak ng ating Panginoon. Amen po ba? Praise God. Alam nyo, sa aking pagbubulay-bulay dito sa ating scripture, sabi ko, Lord, for several years, may mga pagkakataon na yung battle cry natin tungkol sa light, maraming pagkakataon na ito ay ibinabalik ng Panginoon. For what reason? Na ba yan? Meron na kaming light na naman, light na lang ng light. Siguro talagang hindi pa tayo nagliliwanag nang talagang dapat tayong magliwanag. And then I started pondering on the thought, bakit kaya may mga tao na naninirahan o lumalakad sa dilim? Bakit may mga tao na nananatili sa dilim? Kung instinctively, tingnan nyo to ha, baka mali yung flow of thought ko Kung instinctively ang tao hahanap ng liwanag, bakit may mga tao na nananatili sa dilim? May mga tao na gusto na naninirahan sa dilim. Kung alam natin instinctively sa atin, hahanap tayo ng liwanag. Tama po ba? So previously, napag-discussan na natin, na-preach ko na sa inyo yung mga light dimmers. Tama po ba? Naalala nyo ba yung mga light dimmers natin? Yung pride, jealousy, offenses, sin, laziness, excuses, yun mga yun. Tama po ba? Yan yung mga nagpapakutitap ng mga liwanag natin Pero bakit kaya may mga tao pa rin na nananatili sa dilim? Again, sabi ko sa inyo, yung retina natin, yung physiological setting natin, instinctive yan. Pag may nag-shot na liwanag, lumalaki yan kasi humahanap ng liwanag Talagang aaninag yan kahit paano. Bakit may mga tao na ganun pa man, may instinct na nga na humanap ng liwanag, nananatili pa rin sa dilim? Ano kayang kalagayan na meron sila kung meron naman talaga sa kanilang physical na kaanyuan, even yung spiritual nature ng tao, alam nyo ba, dineposito ng Panginoon sa spirito ng tao na palaging maghanap sa Diyos? Because man is created to worship God,
To fellowship with God. Yun ang purpose kung bakit tayo nilikha ng Panginoon. So that we will always commune, fellowship with God. Yun ang ating original nature. Ba't kung iyon na yung nakadepositong nature sa atin? And even in the physical, instinctively, hahanap ka ng liwanag. Bakit merong mga tao gusto sa dilim? Yun yung iniisip ko. Bakit kaya? Ba't nga? Unless they are in this condition, whether spiritually or naturally, that they cannot go out of the light. Ano yung kondisyon na magpapanatili sa'yo sa dilim habang buhay? You are blind. Amen po ba? Pag ikaw ay bulag, wala kang choice. You will live in darkness. Bulag ka eh. Ipikit nyo nga yung mga mata nyo kahit ilang segundo lang. Pikit, pikit, pikit. O, anong nakita nyo? May nakita ba kayo? Wala. Sabi na ba, meron, Pastor Weng, may nakita ko, madaya ka kasi. Nagpikit ka ng mata, isa lang. Pero if you completely shut your eyes, as if blind, wala ka naman talaga makikita. Tama po ba? So unless bulag ka, talagang mananatili ka sa dilim. Tama po ba? Or in the spiritual, unless you are spiritually blind, you will choose to live in darkness. Bulag ka eh. Tanong mo ka sa katabi mo, bulag ka ba? O anong sagot? Ano sabi? Hindi, kugaw talaga. Huwag kayo magambaan. Gawa ng dilim yan. Amen. Unless bulag ka, yan talaga, madilim. At wala kang choice, mananatili ka sa dilim. And what is to be spiritually blind? Anong ibig sabihin? Pastora, hindi naman ako bulag. Ayan nga, may mata akong ganda-ganda nga ng mata ko, na kukuti-kutitap ko pa nga. Maraming mga tao may physical na mata, pero sa kanilang espiritu bulag. 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 Spiritually blind. Now, what is to be spiritually blind? Ano yung ibig sabihin na ikaw ay bulag sa iyong espiritu? Meron akong 5 kondisyones o mga sitwasyon na magdi-describe sa atin what is spiritually blind. Number 1, to be spiritually blinded means what? It's about the condition of the heart. Maaari ka palang spiritually blind, hindi sa physical mong mata, kung ang kondisyon ng iyong puso ay ano? May mga bagay na nandyan na nagpapabulag sa iyo. John 12, verse 40. Anong sabi doon? He has blinded their eyes and hardened their hearts. Take note yung word na harden their hearts, lest they should see with their eyes, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them, sabi ng ating Panginoon. Sabi dito, meron such thing as hardness of heart. Naalala niyo ba the last time I preached, I talked about the heart of man? Natatandaan niyo pa ba yung aking illustration na 19 forgotten na illustration? Napaka-precious nun. Amen. Ano yung mga simbolismo doon? I-review lang natin. Anong mga nakita nating mga symbols doon? Yung peacock, yung pride. Ito yung mga nasa puso natin na nakakapagpatigas ng ating mga puso such that it could make us spiritually blind. Pride. Ikaw lang ang tama. Ikaw na. The second thing, nagre-represent yung goat, hindi ba? Bodily desires, mga immorality, adultery, fornication. Pakikiapid, mga malalaswang gawain, nagpapatigas ng ating mga puso, mga minamahal. Baka meron pang mahilig manood ng porn dito. Bato-bato sa langit. Pahinging bato, ako naman babato. It can harden our hearts.
pwede itong magpatigas ng puso mo. Wala naman nakakakita, Pastor Wing, sino ang sa palagay mo? Hindi mo alam, pinatitigas ang puso mo and soon you will be spiritually blind. Wala ka nang nakikita, hindi mo na nakikita ang Diyos. Wala ka nang discerning. You're dead. Ando, nakatago sa ating mga puso. You're engaged in, premarital sex. May asawa ka na, naghahanap ka pa ng ibang asawa. Ito'y mga ginagawa in secret, pero nakakapagpatigas ng ating mga puso and soon, wala ka na sa Panginoon. Bakit ba ako napunta dito? Wala namang example yun dun sa notes ko. The Holy Spirit must be dealing something in our congregation. Ano yung mga representation pa nakita natin as review, yung drunkenness and gluttony, pig. Naalala niyo ba yon? Yung mga illustration na yon? Sabi ko na sa inyo, huwag kayong a-absent ng Sunday. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka kasi a-absent ng Sunday. Ayan, pag may nire-review, nga. Hashtag nga. Kailan yon? Kailan tinuro yon? Ay, sayang, absent ako. Ayan. And by the way, kung kayo ay makakamiss ng ating mga preaching, modernong panahon na meron tayong website. Ano ba yung website natin? Paki-flash nga, Brother Richard. Basta hanggang dot. Ayan. Ay, wali pa rin. Ayan, Pwede ho ninyong balikan, pati yung mga preaching sa mga nakaraang linggo, magpunta po tayo doon, panoorin natin para pagdating natin, absent man tayo ng isang linggo or dalawa, pag may binabalikan o review ng ating mga preaching, ay alam ko yan, napanood ko. Di po ba, no? Amen. So balik tayo sa topic. Amen. So drunkenness and gluttony, katakawan, kasibaan. Oray ko naman, Pastora, sobra ka naman. Hindi naman ako malakas kumain. Ay, hindi lang naman tungkol sa pagkain ng gluttony. Matakaw ka sa mga bagay. Wala kang pigil. Bakit yung iba tinitingnan yung katabi nila? Huwag na kayo tumingin sa katabi, sa ating mga puso na lang muna. Number 4, yung tortoise. Ano yun? Speaks of laziness, yung pagong. Ay, naku, katamaran pala yun. Alam niyo, yung katamaran pala nakakapagpatigas ng puso. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang masipag ka. Sabi ng iba, buti na lang masipag ka. Hindi, masipag yan. Deklarahan natin, sluggishness to obey, mabagal kang sumunod. Alam niyo ba yung palagi ko sinasabi, delayed obedience is still disobedience? Pag sinabi ng Panginoon, gawin mo to, gawin mo na agad. Kaya pag sinabi ng Panginoon, magliwanag tayo sa 2017, wag mo nang planuhin sa 2020 ka pa magliwanag. Delayed obedience. Disobedience pa rin, hindi ka pa rin sumunod. Okay, yung mga kabataan natin dito, pag inuutusan ng mga magulang, anak, pakikuha mo nga yung opo. 3 oras na, hindi pa bumabalik doon sa opo. Ngawit na yung mga magulang. Pag sinasabihan tayo, agad. Tumalima tayo, agad. Number 5, yung leopard. Speaks of yung savage and cruel nature. Ibig sabihin, it represents yung anger natin, yung mga galit, puot, yung sobra nating mga temperamento, yung bad temper. Bad temper daw, Weng. Anim, snakes, jealousy, yung kapag panibugho, mainggitin, maselos. Merong mga kapatiran na binless ng Panginoon, hindi ka makapagsaya. Bakit? Nainggit ka eh. Meron siyang magandang blessing na natawa. Wow, grabe, nag-open yung business niya. Sa loob-loob mo, magko-close din yan. Biglang yung kapatiran mo, nagparada ng napakagandang sasakyan. Wow, brand new, tuwan-tuwa siya. Grabe, alam niyo, Pastora, tagal ko itong pinag-pray eh. Sabi-sabi naman ng mga meron,
Utang yan, pastora. Sa susunod na buwan, hahaltakin na ng bangko yan. Ay, ba't ganon? May ganon? Mga nasa puso natin na maaring magpatigas nito para tayo ay hindi makakita ng katotohanan ng ating Panginoon. Number 7, yung frog speaks of greed. The love of money, which is the root of all evil. Amen. Gahaman sa salapi. Habang ang Biblia, yes, ang Bible, ang salita ng Diyos, sinasabi ng will ng Panginoon na kagalakan ng Panginoon na tayo ay pasaganahin ni Lord. It is the will of God na lahat ng mga taga 1030 family nagising payamanin ng Lord. Yung tulog, ewan ko. Sino dito ang gustong yumaman? Taas ang kamay. Amen. Kung gusto mong yumaman, lalo na si Lord. He already died for it. So that you can be redeemed from the curse of poverty. Namatay na siya para yumamang ka na. Dalian mo na. Kaya lang may mga bagay na nananatili sa ating mga puso na hindi nagpapayaman sa atin. Binubulag tayo sa katotohanan. May mga taong walang kakontentuhan. To the point, mangluloko ng tao. Pumapasok sa mga kompromiso. Mga kapatid, Kristiyano na tayo. May nasabi ba akong masama? Number 8, Satan himself. Nasa puso natin, the father of lies, dwell in the heart of man. Pag nandun ang ugat ng kasinungalingan, nagpapabulag ito sa atin. Kaya sabi sa John 12:40, balikan natin, ang satanas na diablo na yun, he has blinded their eyes and hardened their heart. Ang gusto kong ipunto dito is the condition ng puso natin na pinatigas. Yang puso maaring tumigas. Praise God. The second condition upang tayo ay makita natin kung ano ang spiritual blindness, number 2 is that it's about Satan's work. Gawa ng diablo sa ating mga buhay. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, in their case, the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Alam niyo bang may mga tao, they can be demonized. They can be demonized. Pwede sila talagang lukoban, hindi ng banal na espiritu, ng mga masasamang espiritu. Kaya may mga tao, they're acting strange. Ba't pagkaganon yun? Parang may tililing. Bakit biglang-bigla na lang iba yung ugali? People can be demonized. Kaya nga kanina nag-warfare tayo eh. Habang pinapalakpak natin ang ating mga kamay, yung gawa ng kaaway, lumalaya sa ating buhay. Amen. Because we also recognize na sa mundong ito may kaaway tayo. We have our enemy, the devil, na ang tanging layunin ay tayo patayin, pagnakawan at wasakin. I remember a book, itong author na ito, si Rick Joyner, he wrote in one of his book a visual description. Okay, a visual description. Na yung mga Kristiyano daw na nakita niya, no, nakakubakob, nakasampa, ano yun? Thank you. Kumukubakob. Okay? Nakasampa sa mga tao yung mga demons. Kaya yung mga tao, in the natural, we see them standing tall. Pero in the spiritual, naku, punong-puno na ng demonyo ang buhay. Nakababa doon, no? Nakasampa doon yung espiritu ng, masamang espiritu ng kasinungalingan, masamang espiritu ng inggit, masamang espiritu ng galit, masamang espiritu, lahat na. Ilang kayang espiritu ang nakasampa sa mga tao? Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mong maging aware tayo. Yun naman. Maging aware tayo. Praise God. Mag-ingat tayo, maging aware tayo sa condition natin. You know, yung mga patong-patong na kalagayan. And number 3, it's about the seed of sin. Merong binhi ng kasalanan. Zephaniah chapter 1 verse 17, I will bring distress on mankind so that they shall walk like the blind. Because they have sinned against the Lord, their blood shall be poured out like dust and their flesh like dung.
Amen. Merong binhi ng kasalanan sa buhay ng mga tao and it's causing people to be spiritually blind. Merong mga binhi ng kasalanan, mga paulit-ulit na kasalanan. Meron ba kayong mga kasalanan na sabi mga favorite sin? Ay, hindi favorite sin yun. Ito'y kondisyon natin na maaaring tayo ay blind na or tayo ay spiritually unaware na ito'y nag-i-exist sa ating mga buhay. Paulit-ulit kahit Christian na, ang mga kasalanan na gagawa pa din natin. Amen. You know, it always root back to the Garden of Eden. Doon unang nagkasala ang tao. Hanggang ngayon, may mga tao pa rin who always goes back to the fallen nature of man. Bakit? Wala sa kanila ang Panginoon. Ang liwanag ng Diyos ay hindi nasa sa kanila. So ngayong umagang ito, we want to break free. Amen po ba? Gusto natin kumawala, Lord, yung mga kasalanan ng lumang tao, wala na yun sa akin. Kailangan maputol na yan sa aking henerasyon. Amen. Isa sa mga example ng seed of sin is generation curse. Amen. Yung mga sumpa ng salin lahi. Akala nung iba na porke yung mga kamag-anak niya namatay sa cancer, uso lang. Alam mo, yung lola ko namatay sa cancer. Yung lola ng lola ko, ganun din eh. Yung tiyuhin ko, yung tiyahin ko, yung ate ko, si Dikong, si Dikang, lahat yan. Namatay sa cancer. Uso kasi yan. Anong uso? Hindi. It's a curse. It's a generation curse na ipinasa sa iyong mga salinlahi. Pag hindi ka gumawa ng desisyon ngayon, mamanahin ng anak mo, ng anak ng anak mo, ng anak ng anak ng anak mo. Papayag kayo? No. Lord, kung meron man mga bagay na nangyari sa aming pamilya noon, hanggang doon na lang yon. I stand by the truth na ako ngayon ay anak ng liwanag. At sa aking lineage, sa aking linahe, sa aking pamilya, wala nang magkakasakit, wala nang mamamatay ng maaga, wala nang mahirap, wala nang mga bagay na umaalipin sa amin. Amen. Praise God. We need to break free the light of the Lord, illuminating this truth in our lives. Huwag niyong tanggapin, siguro ganun talaga na mamana. Hindi mo kailangan manahin yon. Huwag mong manahin. Say no. Sabihin niyo nga, no. Lakasan niyo, no. Lakasan niyo, no. Marunong ka pala mag-no eh. Say no to the works of the enemy, especially the seed of sin in your life. Number 4, it's about acting upon it. It's about acting upon it. Ano ba yung ginagawa mo ngayon sa buhay mo? It can make you spiritually blind. Amen. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 10, but whoever hates his brother is in the darkness and walks in the darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. Amen. Ano ba yung kalagayan mo ngayon? Ano bang pinaggagawa mo ngayon? Mga bagay na ginagawa natin that is contrary to God and His Word, contrary to good morals, contrary to what is right, contrary to what is truth. Alam na natin, hindi yan kay Lord. Anong ginagawa mo ngayon? Pwede mo bang tanungin ang iyong sarili, ano bang ginagawa ko ngayon? What are we doing presently in our lives? Maaaring makapagbulag sa atin. And lastly, number 5, it's about being led by another blind. Minsan, sa ating pamumuhay, merong naglilid sa atin eh. But the scripture is clear, Matthew 15 verse 14, and if the blind lead the blind, both will fall into a pit. So kung ikaw, pinamumunuan ka, pinangungunahan ka ng bulag, pareho kayong bulag, doon kayo sa kangkungan pupulutin. Sino ba ang sinusundan mo ngayon? Who is leading you as of today?
Sinong pinakikinggan mo ngayon? Amen. Marami sa atin natutulak lang na gawin ang mga bagay kasi may ginaya lang. Kasi meron lang sinundan. Who's leading you? Mga kapatid, you should be careful. Sa mga panahon na yon, maraming mag-o-offer sa inyo. Marami ang mga magpipresenta, sundan mo ako. Pero I pray that the spirit of understanding and wisdom will be upon us. The Holy Spirit, the light of God, will illumine our hearts so that we will know what the truth is. Kung ano yung katotohanan, baka yung naglilid sa atin, dadalin tayo sa kapahamakan. And I pray, it is not too late. Amen po ba? Na hindi pa huli ang lahat sa atin. Sino ba sinusundan natin? And I pray, yung kahalagahan ng pagpunta natin every Sunday, nakakapakinig tayo ng Word of God. These are openers. No, ito'y nakakapagbukas sa atin, ito'y liwanag na para talagang naka-hyper beam. Sumisinag sa ating puso, sa ating pagkatao, sa ating kaloob-looban upang malaman natin ang totoong kondisyon natin. Amen. Sabi sa 1 John chapter 3 verses 1 to 12, it speaks of our choice. No, sabi sa verse 1, behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin, tinawag tayong mga anak niya. Therefore, the world does not know us because it did not know Him. Beloved, now we are children of God. Tayo'y mga anak na ng Diyos. And it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Sa verse 3, and everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. Whoever commits sin, whoever commits lawlessness, and sin is lawlessness. And you know that He was manifested to take away our sins, and in Him there is no sin. So verse 6, whoever abides in Him does not sin. Whoever sins has neither seen Him nor known Him. Little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. He who sins is of the devil. For the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. Whoever has been born of God does not sin. And he cannot sin because he has been born of God. In this the children of God and the children of devil are manifest. Ito daw yung distinction ng anak ng Diyos at anak ng demonyo. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. For this is the message that you heard from the beginning, that we should love one another, not as Cain, who has of the wicked one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his works were evil and his brothers righteous. Amen. So binibigyan tayo ng ating Panginoon ng malinaw na description kung sino yung mga anak niya, yung mga anak ng Diyos, nasa liwanag. Ang mga anak ng Diyos ay mamumunga sa liwanag, gugustuhin manatili sa liwanag at aayaw sa kadiliman. Kaya ngayong umagang ito, kung meron man mga bagay sa ating buhay na nandun pa, we will make a stand. Amen po ba? At ating sasabihin, no. Hindi na kami papayag na ang kahit na anong sting ng kadiliman ay meron pa sa aming buhay. Sino po sa inyo dito ang gustong yung para sa inyo sa 2017 makuha nyo ng buong buo? Taas ang kamay. Amen. Amen. Huwag natin hayaan na may konting katiting, kahit na konting foothold, kahit na konting makakawit pabalik sa atin ang demonyo. Huwag na nating pabayaan siya na magkaroon ng claim sa ating mga buhay. Let us renounce the hidden works of darkness in our lives. Amen? And when we do so, andyan ang breakthrough, andyan ang open heavens, andyan ang great harvest sa atin. Light, glory, life. Lahat yan magmamanifest sa ating buhay. Amen. Shall we all stand? Tayo pong lahat ay tumayo.
Sabi sa Mark 4:21-23, and he said to them, "Is the lamp brought in to be put under a bushel or under the bed and not on a stand?" Ang ilaw ba kailangan itago? Kailangan ba ilagay yan sa ilalim ng kama? Hindi ba't kailangan ilagay yan sa mas mataas na lugar para lahat maliwanagan? For there is nothing hid except to be made manifest, nor is anything secret except to come to light. If any man has ears to hear, let him hear. Father, in the name of Jesus, habang kami po ay nakatayo, Lord, Father, we are allowing, oh God, your light to come upon us, oh God. Lord, i-expose mo kami sa liwanag ng iyong presensya, sa liwanag ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, kung merong mga nag-i-exist na generation curse sa amin, Lord, we say no to these things. Lord, kung merong mga kasalanan pa na paulit-ulit, we say no, no more to these things, oh God. Lord, kung meron man sa aming mga buhay na mga gawa ng kaaway, Panginoon, Lord, na alam namin, done in the dark or in secret, oh God, we say no to these things anymore. Father, we are making a stand, oh God. You are light, and we are your children, oh God. We stand as children of light, Lord. Kami ay mga anak mo, Panginoon. And we renounce what is shameful, yung mga hidden secret na yan ng mga kadiliman, Lord. Tinatanggal po namin yan, Panginoon. We want to live in the light of God. Habang tayo po ay nagkukomyon sa ating Panginoon, we're standing. I pray that the Holy Spirit will speak to our hearts because it is God's plan na lahat tayo nandito maka-breakthrough tayo for 2017. God wants breakthrough. Pero may mga bagay sa buhay natin na talagang kept. Alam niyo, nakasiksik sa mga buhay natin. This is time na talagang mabasag yan. Kung meron sa mga buhay niyo na nag-ooperate ng mga paulit-ulit, na mga